Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Maray na aga po girari sa inyong mga tugang, sa mga bagong mata po dyan, maray na aga, aldaw po itangon niya ni Biyernes, March 19, 2024. Kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga, lalong-lalo na po sa mga kabubukas pa lang po ng kanilang mga radyo, sa patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programang Biyaya sa Pagkaaga sa 91.9. Ako po si Pastor Andy ng Philippine Good News. At sa technical head po ay kasama po natin si Stephen Pabis. Magandang umaga po. Muli, bumabati po kami sa inyo. Sa mga kaibigan po natin dyan nasa public market, good morning po sa mga namamalengke. Ngayong umaga po ay muli po tayong mag-uusap patungkol po sa magagandang bagay na pwede ho nating makuha. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol po sa salitang mediator. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mediator? Dito po tayo naka-topic, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po ay patuloy po sa inyong tumatatak, sa inyong isipan, sa bawat umaga, ang mga salitang naririnig po ninyo at nagbibigay po sana sa inyo ng hamon at pagbabago sa buhay. At nakapagbibigay po ng lakas upang magpatuloy sa buhay anumang klaseng hamon ang ating pong pinagdaraanan. Ano bang ibig sabihin ng salitang mediator? Jesus the mediator. Ano bang kahulugan? Ang sabi ho ng Bible Dictionary, ang tagapamagitan ay isang tumatanggap sa pagitan ng dalawa o higit pang partido at ang tungkulin nito ay dalhin ang partidong ito sa ugnayan mas malapit sa isa't isa. Ito pong ibig sabihin ng mediator. Ang sinabi ho ng Bible sa John chapter 14 verse 6, sabi niya, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, ang katotohanan, at ang sinuman ay di makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin po pala ng mediator ay tagapamagitan. Pinag-iisa ang tao sa Diyos at siya lamang po ang maaaring mamagitan upang magkaroon ng relasyon sa pagitan ng Diyos ang tao. Ito yung buod na sinasabi ho ng Bible Dictionary at sabi po ng teksto po natin ngayong umaga, wala pong ibang daan patungo po sa buhay sa Jesus at siya lamang po ang katotohanan at wala makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Ang kanya pong papel o ang kanyang misyon o ang kanyang trabaho ay ugnay ang tao sa Diyos at ito po ay nag-uugnay din sa kanyang sakripisyo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Wala pong ibang ipinako at wala pong ibang nagbuwis ng buhay ay ang ating pong Panginoong Jesucristo at dahil dito, siya lamang po ang mediator na mag-uugnay sa Diyos at sa tao. Kumikilos po siya bilang mediator upang ipagkasundo ang tao sa Diyos upang tayo po'y dalhin sa kanyang kaluwalhatian. Paano po naging mediator si Jesus Christ at ano po ang unang pangyayari? Tignan ho natin ang lumang nakaraan. Dahil po sa kasalanan ni Eva at ni Adan, tayo po ay nawalay sa Diyos. Nang bawalan ng Diyos ang tao sa panahon po ng halamanan sa Eden, sinabihan ng ating Panginoong Diyos si Eva na huwag kumain ng puno na nagbibigay ng buhay o sa gitna ng halamanan at nang ito'y kanyang gawin at pitasin at ng kanyang kainin, doon po nagsimula ang salitang pagsuway. Hindi po sila sumunod sa utos at ang sangkatauhan ay nagdusa mula noon sa epekto ng kasalanan at nagkaroon ng pagkahiwalay sa Diyos. Sabi nga po ng Isaiah, kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan na kayo at ang inyong Diyos at
at ng inyong mga kasalanan. Siya ay nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito pong sinabi ng Isaya, dahil po sa ating mga kasalanan ay nagkubli yung mukha ng Diyos at hindi po marinig ang ating pong mga daing. At ang kasalanan ay ipinasa sa mga tao, sabi po ng Roma, kaya't kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan dahil sa kasalanan, at sa ganito ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga po dumarating sa punto ng tao kahit anong gawin ay darating at tayo po ay hihiga sa ating pong panghabang buhay na higaan sa kamatayan. Dahil po ito ang bunga ng kasalanan. Sapagkat, sabi po, ang lahat ay nagkasala, ang sangkatauhan ay nagrebelde laban sa Diyos. Paano ko po masasabi na ang sangkatauhan ay nagrebelde sa Diyos? Ang isipan po ng tao ngayon, kurap, makasalanan. Wala pong ibang iniisip ang kanyang sarili. Wala pong ibang iniisip, siya po ay makalamang sa kanyang kapwa. May mga tao nga pong gahaman sa salapi, lukuhin lamang ang kanyang kapwa, kahit po ang kanyang kapwa ay magikaos at lukuhin, basta lamang siya ay magkaroon. Ito po yung tao sa panahon po ngayon. Kurap, Kaya nangangailangan ho siya ng isang tagapamagitan, isang mediator, upang siya po ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Bakit po ginawa ito ng Diyos? Napakarami na pong pagkakataon ang ginawa ang Diyos sa ibabaw ng mundo. Siya po ay nagpadala ng mga propeta, nagpadala na kung ano paman, ngunit ang mga tao po ay hindi naniwala at ang mga tao ang kanilang ginawa sa mga propeta ay pinapatay. Ngunit may isang pagkakataon na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamagitan at ganun din po ang ginawa ng tao. Siya po ay ipinapako sa krus ng Kalbaryo. Marami nagsasabi na ang mediator daw ay itong ang kanyang mother na si Mama Mary. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong katotohanan na sinasabi po ng salita ng Diyos na wala pong ibang mediator na pwedeng mamagitan sa tao at sa Diyos ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi po kayang gawin ni Maria na siya maging mediator, tagapamagitan sa tao at sa Diyos, sapagkat hindi po siya ang ipinako. Siya lamang po ay naging isang instrumento para dalhin ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa, sapagkat ang nature po ng kalikasan ng tao, kailangan pong ipanganak ang isang tao dito po sa ibabaw ng lupa. Ito po yung paraan na ginawa po ng Diyos, ang sumunod sa batas ng kanyang nilikha, na sa paraan po ay ipanganak ang isang tao sa ibabaw ng mundo, at ito po ay ginawa niya na proseso. Kaya ang pagkahiwalay ng sangkatauhan dahil po sa kanilang pagre-rebelde, dahil sa dala ng kasalanan, ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos ay isang malaking problema na nangyari sa kanya. Sa sitwasyong ito'y lalong lumala ang ginagawa po ng mga tao. Ang paggawa, sabi nga po ng iba, mas magandang gumawa ng mabuti, mas magandang magbigay sa loob ng simbahan, magdasal o ano paman, magsakripisyo. Ngunit sabi po ng kanyang salita, ang paggawa ng mabubuting gawa o pagsisikap na tuparin ang kautusan, walang silbi dahil ang lahat ay na mabubuting gawa ng sangkatauhan ay marumi, basahan sa paningin ng Diyos. Sa madali pong salita, kahit po tayo gumagawa ng mabuti, mga kaibigan, mga kapatid, kahit po tayo ay lumuluhod, nagdarasal dyan, kung wala tayong ugnayan kay Kristo na tagapamagitan sa Diyos, ay wala rin pong silbi. Bakit po? Sapagkat karamihan sa mga tao ngayon, sa paggawa ng mabuti, galing lamang po sa kanilang isipan at may paraan kung bakit sila gumagawa upang sila po ay matanyag. Ito po yung ayaw mangyari ng Diyos sa mga tao, na ang kanilang kaligtasan ay gumawa na lamang sila ng mabuti. Sabi ng iba, ang aking kasalanan ay gagawin ko, magbabayad na lang ako, magdo-donate na lang ako sa simbahan, ako ay magpapagawa o magbibigay ng upuan.
para lamang ang aking kasalanan ay mabawasan. Hindi po ito, kaibigan, granted, kundi ito po ay pawang mga sinasabi ng Biblia na walang silbi ang lahat ng ating mga gawang mabuti. Sabi po ng Isaya, bakit po? Sapagkat ang pagsunod sa tuntunin ng relihiyon ay walang kabuluhan. Ang tao ay nagiging ganap lamang dahil po sa pananampalataya. Ano ho ba yung ibig sabihin ng pananampalataya? Dahil po sa paniniwala at pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kailangan ng taong ipagkasundo sa Diyos. Kailangan na, sa madaling salita, kailangan po natin ang Panginoong Hesukristo para po tayo ipagkasundo sa Diyos. Datapwat ang lahat ng mga bagay na pawang sa Diyos na ipinapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sabi po sa makatuwid, baga, ang Diyos kay Kristo ang pinagkapagkasundo ng sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salitang pagkakasundo. Ito ang sabi po ni Apostol Pablo, sa madali pong salita, kailangan ang mediator ng isang tao, kailangan ang tagapamagitan. Dahil ang sangkatauhan ay hindi maaaring makipagkasundo sa Diyos sa kanilang sariling pamamaraan. Hindi rin basta-basta mapapatawad ang kasalanan ng tao ng Diyos kung walang tagapamagitan, kung walang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, kung wala si Jesus. Kaya kailangan po natin si Jesus Christ sa buhay po natin, isang mediator, isang tagapamagitan, kailangan upang itama ang mga bagay sa ating buhay at tayo po'y mapatawad sa ating pong mga kasalanan. Understanding our mediator. Ano bang mediator? Tagapagligtas. Ito ang tanging paraan upang ang tao ay maiugnay sa Diyos. May pagkasundo sa Diyos. Mamuhay ng may katwiran. Sino po ang ating kailangan? Ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ang tumatanggap sa Kanya ay tinatanggap ang nagsugos sa Kanya. Sino po ba ang nagsugos sa Kanya? Ang Kanyang Ama na nasa langit. Kung tinatanggap natin si Kristo sa buhay po natin, sa puso natin, tinatanggap din ho natin ang Ama. Hindi ho tayo makapupunta sa ating paroroonan sa buhay na walang hanggan kung hindi po tayo dadaan sa Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi po na Kanya mga salita, siya po ang buhay, ang katotohanan, at ang sino man ay di makaparoroon sa Ama kung hindi po sa pamamagitan niya. Wala pong ibang daraanan ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kahit nga po mga Muslim, kasi po, ito ho, pinadala na ho ng ating Amang nasa langit ang Kanyang anak na nag-iisang anak, para po tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Hindi po si Pedro, hindi po si Pablo, hindi po si Juan o sino man apostol na minsan ay dinadasalan ng tao ang makapaghahatid po sa atin sa tamang direksyon ng buhay. Wala pong iba na pwede makapagdala po sa atin sa tamang direksyon ng buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ho nating ipagkasundo, makipagkasundo sa Diyos sa pamamaraan ng pagtanggap ng alok ng Diyos. Wala pong iba kundi ang Kanyang anak na si Hesukristo na nagbuhos ng dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Pagdating po ng panahon ay ang ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, pag dumating ang panahon sa mga taong tumanggap sa Kanya, tatanggapin niya rin. Ang sinumang taong hindi siya ikahiya, ay hindi niya rin ikakahiya sa harapan ng Kanyang Amang nasa langit. Kailangan pong bayaran ang kasalanan, ang utang ng sangkatauhan. Paano po ito ginawa? Bakit kailangan bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan? Mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 6 hanggang verse 8 na bagamat siya po ay Diyos, ay hindi nagpamantay o hindi pumantay sa pagiging Diyos, kundi hinubad niya
ang kanyang pagiging Diyos at namuhay bilang tao, at sa paraang iyon ay dalhin ang isang tungkulin na siya po ay magdanas ng hirap at ipako sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Sa madali pong salita, ang mediator o tagapamagitan, siya po yun ang nagbayad ng kasalanan na dapat po sana ay ang tao ang magbabayad ng kasalanan. Ang tao sana po ang dapat ipako sa krus. Ngunit dahil po sa isang tagapamagitan na si Jesus Christ, the mediator, ang nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Sa madali hong salita, tinubos tayo sa ating pong mga kasalanan sa isang napakahalaking halaga. Hindi po kayang pantayan ang salapi. Hindi po kayang pantayan ng anumang klaseng gold. Ang kanya pong ibinuwis ay ang kanyang buhay. Pagtitiis sa krus ng Kalbaryo, siya po ay iniwan ng kanyang mga ginawa ng mabubuti, mga taong pinagaling, mga apostol sa panahon ng kanyang paghihirap. Dahil po sa takot ng kanyang mga apostol sa panahon ng iba ay iniwan ho siya na nag-iisa. Ngunit po, tiniis po ng Panginoong Jesucristo ang lahat, alang-alang lamang po sa buhay na may ugnay po tayo sa Ama. Ganito po ang paraan ni Jesus, isang ganap na Diyos, na bagamat po siya ay Diyos, ay walang bahid na kasalanan, ay ipinako sa krus, at ang kasalanan ng sangkatauhan sa Kanya po ay iniatang. May isang tao na walang kasalanan na matay bilang kapalit ng kasalanan ng sangkatauhan. Sabi ng unang Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos. Tignan po natin yung sinabi ng unang Timoteo chapter 2 verse 5. Sinabi ni Timoteo sa talata pong ito, ang ginagamit ko pong version ay 1905 Bible version, sapagkat may isang Diyos na may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, na ang taong si Jesucristo. Pag sinabi naman ng mga iba na naniniwala, hindi kayang, sabi mo, hindi kayang mamagitan ng tao sa krus. Sinabi mo na ang taong si Jesucristo. Pansinin po natin yung talata sa unahan, sapagkat may isang Diyos. Sabi po doon ni Timoteo, wala pong iba na tinutukoy niya ay si Kristo, at may isang tagapamagitan sa Diyos. At sa mga tao na si Jesucristo. Ang pagkakilala po ni Timoteo ay isang Diyos at isang tao, si Jesucristo. Isa po'y namatay at nabuhay muli, at dahil dito may isang tagapamagitan na isang bagong tipan, isang bagong pakikipagkasundo. Mula ho tayo sa lumang tipan at nagkaroon ng bagong tipan. Ano ba yung bagong tipan? Yun po yung bagong tipan, bagong pakikipagkasundo ng Diyos sa tao sa paraan ni Kristo na kanya pong tinubos na kanyang dugo. Ito po yung bagong tipan na tinubos na kanyang dugo, yung mga taong sa kanya'y nagsisampalataya. At dahil dito may isang tagapamagitan na isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng pagsalangsang ang mga tinawag at magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggang buhay. Ito po yung sinasabi sa talata pong ito ng Hebreo. Upang magsitanggap naman ng manang walang hanggang buhay. Pangako po ito ng isang tagapamagitan, ng isang tagapagligtas. Si Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong pinangwisik, na nagsasalita ng lalong mas dakila. Wala pong ibang dugo na ibinigay o winisik na mas dakila
kaysa kay Abel ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Paano nga po ba magkakaroon ng pagkakataon ng isang tao na maging kaugnay sa Diyos? Ito po yung si Hesukristo na naparito sa lupa. Sinasabi po na kanyang mga salita. Sabi nga po ng Korinto sa unang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ano ho? Wala na yung mga lumang pagkatao. Kung tayo po ay nakikipag-isa kay Kristo, nagkakaroon ng tinatawag na pagbagong nilalang. Ano ho? Nagkakaroon ng bago sa kanyang pagkatao. Iminumulat ng kanyang mga salita ang katotohanan at ipinapakita ng kanyang mga salita kung ano yung pagkakamali ng tao at kasalanan, at ito'y dapat alisin. At magagawa lamang ito kapag si Kristo ay kanyang tinanggap sa kanyang buhay at pinapasok niya sa kanyang puso. Sabi po ng talata, kumakatok ako sa inyong pintuan, kung bubuksan ng sinumang tao ang kanyang pintuan sa kanyang puso, ako ay papasok at makakasalo niya sa kanyang hapagkainan. Lagi po ang Panginoong Hesukristo na ating pong tagapamagitan sa Diyos ay kumakatok sa pintuan ng bawat isa. Kung siya po'y ating papapasukin sa ating po mga puso at siya po'y ating patitirahin sa ating po mga puso na kanyang kinakatukan, siya po ay maninirahan upang makasalo natin sa hapagkainan. Sinabi ng kanyang mga salita sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong o di kaya'y kaisa-isang anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang daladala ho ng ating pong mediator o tagapamagitan ay buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay sasampalataya, maniniwala, susunod, makikinig, at patuloy po natin siyang titignan, babasahin ang kanyang mga salita sa Biblia o sa kanyang mga sa salita ng Diyos, ay magbibigay po ito sa atin ng linaw, magbibigay po ito sa atin ng tamang tumpak na lakad, at ang ating pong inaasahan na pagdating ng panahon na buhay na walang hanggan ay mararanasan po natin, mga kaibigan. Kaya sabi po ng kanyang talata, ang sino man sumampalataya sa kanya ay mayroon buhay na walang hanggan. Ang sino man tumatanggap sa akin, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino man sumasampalataya sa akin, tumatanggap sa akin, sabi niya, ay binibigyan ko, sabi ni Jesus, ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ano ho, hindi lang ho tayo binibigyan ng pagkakataon sa ating pong pananampalataya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo rin po ay itinuturing na mga anak ng Diyos. Ito po yung trabaho ng isang mediator, tagapamagitan. Lagi ho siyang gumagawa. Hindi ho siya nananatili. Lagi po siya kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Sana po itong talata pong ito, the Jesus the Mediator, ay nagkaroon ho sa atin ng pag-unawa, sa ating po mga puso, na kailangan po natin ng tagapamagitan sa Diyos bilang tao. Ano ho, hindi ho natin kailangan ang Biblia po ay napakahalaga. Hindi ho natin kailangan mangumpisal sa sinumang tao. Kailangan ho natin mangumpisal sa Diyos. At wala pong pwedeng taong magdala po sa atin sa buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makagagawa ho nito. Sa madaling salita, napakalaki po ng papel ng isang tagapamagitan. Gumigit na sa dalawang bagay. Gumigit na sa pagitan ng tao at ng Diyos. Siya po yung sandalan ho natin sa panahon ng ating mga paghihirap. Siya po yung pwede ho nating katukan at hingian sa panahon po ng ating pong mga pangangailangan. Ang Panginoong Hesukristo. Ano ho? At hindi ho tayo magkakamali at hindi ho tayo pagkukulangin
kapag siya po ang ating pong nilapitan at hiningian ng gabay at hiningian ng mga bagay na dapat po nating gawin. Ang Panginoong Jesucristo na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para po sa iyo at para po sa akin. Kaibigan, nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong pinagdaraanan, nasa panahon ka man ngayon ng kawalan, nasa panahon ka man ngayon ng problema, mayroon tayong pwedeng malapitan, ang Diyos na nagkatawang tao, upang tayo po ay maiugnay at maitama ang ating direksyon. Buksan lamang po natin ang ating mga puso, buksan lamang po natin ang ating mga isip. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Ang ating pong oras ay naubos na, ang ating pong 30 minutes. At bago po tayo magpaalam, muli po tayong manalangin sa Diyos upang tayo po ay gabayan at samahan sa buong maghapon. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, puno ng pagpapala at biyaya, salamat sa sakripisyo sa buhay na walang hanggan, na patuloy niyo pong iniaalay sa bawat isa. Marami pong salamat sa dugong na buhos sa krus ng Kalbaryo upang ang amin pong mga kasalanan ay inyo pong tubusin. Nagpapasalamat po kami sa inyo pong ginawa upang kami po ay maiugnay sa Ama. Lagi niyo po kaming samahan. Dalangin ho namin, buksan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga damdamin. Makita po namin ang lubusan, ang katwiran at doon po kami lumakad. Akapin po namin ang iyong mga salita. Tanggapin po namin nawa sa aming mga puso ang iyong mga ginawa at kilalanin ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po. Umaasa po kami sa buong maghapon. Bibiyayaan niyo kami ng pag-iingat, kaligtasan at kalakasan at ilalayo niyo kami sa anumang klaseng kapahamakan. Marami pong salamat. Dinadakila ka namin at pinasasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid, at sa muli po, ito po ang inyong naging nakasama, si Pastor Andres ng Philippine Good News Church. Sa ilang sandali lang po, di na po magtatagal, at ang susunod po ay ang Kakampi Network na dadalhin po ni John Bernas. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransomed ones we see. Marching on and on, marching on and on, for Christ count everything but loss, for the King of Kings will toil and sing beneath the banner of the cross. Over land and sea, wherever man may dwell, make the glorious tidings known. Of the crimson banner now the story tell, while the Lord shall claim his own. Marching on and on, marching on and on, for Christ count everything but loss, for the King of Kings will toil and sing beneath the banner of the cross. When the great commander from the vaulted sky sounds the resurrection day, then before our King the faint and foe shall die, and the saints shall march away. Marching on and on, marching on and on, for Christ count everything but loss, for the King of Kings will toil and sing beneath the banner of the cross. Well, I've been turned round, but I've never been lost. Seen the water get troubled, but we walked across. When my knees were shaking, you held my hand, turning my problems to a promise.